Pero para ho ma-reinforce pa natin ang tibay ng ating mga building, ng mga tulay, iba pang mga struktura, isa ho sa mga nire-recommenda ay ang paggamit po natin ng seismic simulator. Matagal na itong technology na ito, pero hindi ko lang alam kung gaano nakalawak itong nagagamit. Napag-usapan natin to nung may malakas nga pong pagyanig dyan ho sa Mindanao. Ano, ha? Pero ngayon, makakasama ho natin si Engineer Ruel Ramirez, Dean ng Engineering ng Central Colleges of the Philippines. Lecturer din po ng De La Salle University at ating Pangulo po ng Philippine Institute of Civil Engineers. Ano, ha? Engineer Ruel, magandang umaga po sa inyo. Nakamute yata si Engineer Ruel. Engineer? Ayan, yan. Good Hello? morning. Oo. Engineer. Magandang umaga ho sa inyo, Kung Angel. Opo, gaano ba karami ang structural engineer ng Pilipinas? Kukunti pa lang ho. Wala pa ho 1,000 yung specialist ho ang pinag-uusapan natin. Oo. Bakit ko konti ang structural engineers natin? Mahirap ba yan? Sabagay, mahirap ng engineering. Kukunti lang yung pumili sa linya na yan. So, ganun talaga. Tapos, para maging structural engineer ka, kailangan recognize ka ng Philippine Institute of Civil Engineers at ng Association of Structural Engineers of the Philippines at ng Institution of Specialist Structural Engineers of the Philippines. Okay, hindi naman dahil sa nag-abroad, na rin ho yung karamihan na engineer. Hindi ho, hindi. Hindi. Talagang kukunti lang. So, kukunti lang ho kami talaga. Ano mga university nag-o-offer ng specialized program na yan? Marami naman. Sa UP, pwede kang mag-master. Sa De La Salle, maraming universities naman ho. Pero para ma-recognize ka kasi na isang structural engineer, kailangan makita yung track record mo at ma-recognize ka ng Philippine Institute of Civil Engineers. Kasi marami kaming specialization. May structural engineering, medyo technical, may water, may transportation, at marami pang iba as a civil engineer. So pati yung paggawa ng mga dam, kailangan pala mga structural engineers doon. Marami ho. Meron din specialization ng project management. Ano naman yun? Kaya malawak ko yung scope talaga ng civil engineering. Kaya lang, kunti lang yung nag-specialize ng structural. Ayun, oo. So less than 1,000. Naintindihan natin na pagka ganitong kailangan ng massive deployment for rapid assessment, kulang na kulang din ho talaga, no, ha? Ay, kulang na kulang ho talaga. Kaya mas maganda kung may mga sensors na yung building natin para sa phone mo pa lang, malalaman mo na kung ano yung extent ng damage, kung may mga sensors ang building natin. At nire-require na rin yan ng building code natin pagka 50 meters pataas at depende kung halimbawa 10,000 occupants, so nire-require ito ng building code natin. Saan nakalagay yung sensor na yun? Meron sa ground, meron sa mid-height ng building at sa top ng building. Para kahit wala ho kayo doon, madidetect nyo na kung gaano kalaki yung magiging extent ng damage sa building. Okay. Nabanggit ko na kanina, alam ko isa sa mga expertise mo ninyo ito, paglalagay po ng seismic isolator. Yung bang mga existing building, pwede pang lagyan ng seismic isolator? Yes, pwede pa ho. Gina-jack lang ho namin yan. Pag na-jack na yan, i-insert lang yung seismic isolator. Ang pinaka-purpose kasi ng isolator, kasi ang most damaging component ng building ay yung tinatawag natin na lateral movement ng ground, no? Yung paggalaw ng horizontal. Dahil mahina ang building pagka merong movement na horizontal eh. So ngayon, para ma-isolate ang building sa horizontal component ng ground, lalagyan natin ang concept niyan parang gulong para mag-i-slide lang yung building sa lupa. So technically, halos hindi nagagalaw ang building. At 90% ng earthquake energy, pwede nating ma-dissipate with that technology. Okay. Ang sabi mo, yung mga bagong buildings na may 10,000 occupancy, talagang required na yon. Meron ng ganitong klase ng technology. Yung mga bagong buildings natin. Iba pa ho yung sinasabi ko, accelerograph ho yun, sensor yon. Pero itong seismic isolator, pwede itong ilagay kahit 2-story na building hanggang sa pinakamataas na building, pwede siyang lagyan. Sa ngayon, ang pinakamataas na building na merong seismic isolator is yung Nakunashima Festival Tower sa Japan. At ang sumunod dito ay ang Los Angeles City Hall. Nilagyan ito nung na-damage ito nung 1994 Northridge earthquake sa LA. Dito sa Pilipinas, gano'n nakarami ang nalagyan ng seismic isolator?
Ang nakakabitan na ho namin ay 10 building na at meron kami ongoing ngayon na more than 30 buildings na kakabitan pa. Kasama dito yung mga 4PH building, yung pabahay ni PBBM, Oo. ni Presidente. What about yung mga projects ng DPWH? Sa DPWH, hindi pa ako aware doon sa mga projects na nagawa nila. Pero ang alam ko, pati yung mga retrofitting na gagawin nila po para sa The Big One, hindi pa nila ito na-adapt. May mga ginamit sila pero hindi yung hybrid na seismic isolator. Ginamit nila mga damper. Damper Pero yung... yung Pasig, Oo, yung Pasig City Hall, meron na ho yan. Kinakabitan na ho natin. seismic isolator din. Yes, seismic isolator din. Pero itong mga nasirang building, yung mga tinamaang building sa Jansan, kung magre-retrofit sila, pwedeng lagyan. Pwede ho lagyan pa yan. Oo, kasi may mga malls na tinamaan dun eh. Oo. Ang advantage lang nito, pagka merong seismic isolator ang building natin, pwede mong i-design niya na fully operational talaga. So ibig sabihin, kahit lumilindol at pagkatapos ng lindol, fully operational yung building. Makukontrol natin yung damage niya. Oo. Pero itong technology na ginagamit, ano ito? Japanese technology ba ito, engineer? Actually ang pinakaunang nakapag-patent niyan sa US, 1800 pa eh. So US talaga naka-invent ng una. Matagal na. Kaya lang sa ngayon, ang number one na may pinakamadaming building na nakabitan nito is sa Japan. Japan. Kasi nga, dahil pati bahay, ginamit nila ito sa mga bahay. So, two-story house, kasi iba pwede namang shoring na lang eh, para tumibay yung building mo. Anong advantage nito over shoring, engineer? Ang problema ho niya, nakita naman ho natin ngayon sa Jensen, na pati mga bahay nasira. Kasi nga, pagka ang design ng building natin, bahay man yan o high-rise, kung minimum compliance lang tayo sa structural code, ang performance level kasi niyan masisira talaga ang building eh. Kasi ang main intent ng structural code is wag lang mag-collapse yung building, enough na yon. Ganun? So ngayon, ganun ho yung performance level ng building, ng structural code natin. Kaya nga kung titingnan, medyo opposite yan doon sa requirement ng batas natin, no? Yung PD 1096, kasi ang sinasabi doon, dapat ang building natin to protect life and property, no? Pag nag-design tayo ng building. Pero sa structural code natin, similar sa structural code ng US, similar sa structural code ng Japan, ng New Zealand noon, ganun talaga ang performance level, no? Collapse prevention na tinatawag, na at maximum magnitude, let's say magnitude 7 and above, for disposal talaga ang building. Ganun ba yun? Ganun ho yun. Kaya nga medyo nakakalungkot kung titingnan yung structural code natin dahil inadapt ho ito sa tinatawag natin na post-elastic energy. Kumbaga, inaalaw natin na mag-elongate yung bakal, na mag-crack yung konkreto. Which is technically, sira ang building. Kaya nga. Dapat pala, ano na natin, i-upgrade na yun. Walang initiative. Kaya meron tayong Executive Order 52 noong 2018 na sinasabi doon, nakasaad doon, na dapat gumamit tayo ng mga proactive approaches para maging resilient ang building, na para hindi talaga siya masira. Mabuti pala ngayon, dahil yung bang mga bahay, engineer din naman siya, yung mga bahay na less na ang ginamit na semento, mas maraming bakal, tapos mga cladding na lang, mas matibay yon? Less na semento at maraming bakal? Oo. Mas mahina ho yun kasi dapat may minimum standard tayo sa konkreto. Dapat at least 2,500 PSI ang konkreto, yung strength ng konkreto. Pag mahina ang konkreto, kahit madaming bakal, pwedeng sumabog yan ng biglaan eh. At yun ang mga nangyari sa ibang building natin na sudden yung collapse. Hindi, pero kung mga ano lang, yung halimbawa, two-story, two-story, yung parang bungalow type lang, tapos mas marami kang bakal na ginamit, mga beams, tapos mga, ang tawag natin, tubular, sa halip na semento, mas matibay ba yun? Kung steel, yes. Kasi mas flexible kasi pagkabakal lang ginamit natin. Mas safe yun. Pero yun ay para lamang sa mga 1 or 2 stories. Yung medyo mas mataas na, siyempre mas kailangan pundasyon.
kahit o mas mataas, okay pa rin naman yung steel gamitin. Pero maging steel man yan o konkreto, parehas pa rin ho yung performance level niyan ng code na wag lang mag-collapse, enough na. So yun ang nakakalungkot ho doon. Kaya kahit sa US, meron ng executive order din noong 2016 sa US na ang mandate doon sa US na dapat pag nag-design ng building, better than the minimum requirement of the code. So, gaano katanda ang bahay na pwede pang lagyan ng kasi 'di ba 50 years lang naman usually ang buhay ng isang building, ano? Gaano katanda yung building na pwedeng lagyan natin ng seismic isolator? Actually may retrofit kami na more than 100 years. Oh. Kasi technically yung konkreto, habang tumatagal lalo yan tumitigas. Basta wala lang maganda lang yung pagkaka-maintain. Na walang hindi na corrode yung kalawang dahil pinipinturahan ng madalas yung semento. Ayan. Kasi tumatagal habang tumatagal lalong tumitigas yung semento dapat. Pero kung hindi maganda yung pagkakagawa ng semento, habang tumatagal humihina yung konkreto. At yun yung madalas na nangyayari din sa atin kung mali yung composition ng aggregate. Madumi yung tubig. Yung buhangin mo, may mga halo na putik pag hinalo mo yan. So, humihina siya over time. Ayun. May mga ginagawa na kayong mga LGU buildings, yung mga munisipyo? Yes, meron. Pasig, sabi mo, Alina. Ang Pasig tapos yung Infanta Municipal Hall, naka-ready na yun sa earthquake. Teka muna, saan ba kayo pwede matawagan? Saan kayo pwede ma-access ng mga LGU na nakikinig ngayon? Kasi for sure na marami nag-iisip ng retrofitting, ano ha? Pinakamaganda, lagyan na nilang ganitong klaseng technology. Paano nila kayo ma-reach out, engineer? Meron kaming contact details doon sa website namin, rbra.com.ph. RB? Romeo Bravo Romeo Alpha.com.ph. rbra.com.ph. Okay. Yes, Or pwede ho kaming kontakin sa telepono sa 0920-9090-147. Ayan, siguro dumiretso na ho kayo kila engineer, ano ha? Gaano karami naman ang kasama ho yung structural engineers na grupo ho ninyo, engineer, for rapid assessment? Mga nasa 20 ho kami. 20. Pero mga well-trained talaga. So, pwede kayo ang tawagan for rapid assessment tapos kayo na rin magre-recommenda kung anong retrofitting ang pwedeng gawin at saan ilalagay. Usually, ang isang building, gaano karami ho ang seismic simulator na kailangang ilagay? Kung ilang poste po yun lang lalagyan din. Okay. Lahat po ng poste lalagyan. Kailangan lagyan. Okay. Ilang floor ang seismic isolator? Isang floor lang ho. Either sa ground floor. Ground floor lang? Either ground floor or either sa above the foundation pwedeng gawin. Gaano katagal yan nagagawin? Ang isang poste pwedeng putulin yan ng 1 linggo eh. Puputulin ng poste tapos kakabitan. Ng jack? I-jack po yan. Oo. Sige. Kasi ini-imagine ko jack lang ng kotse. Pwede ba lang i-jack yung building? Marami pa hong components na mga sensors para masigurado na pag ginak yung building hindi siya within the tolerance yung galaw ng building pag ginak siya. Okay. rbra.com. Yan po ang website na puntahan ninyo. Yeah. Nandun daw po yung mga contact details. Ano, ha? Para doon sa mga may mga nag-text na kasi sa akin dito ng mga LGU, mga mayor na baka po pwedeng pwedeng dumiretso na ho kayo kay engineer. May mga tao kayo nakadeploy ngayon sa Mindanao? Magpapadeploy pa lang ho kami kasi kadarating ko lang ho galing abroad. Kadarating ko lang yan. 2 a.m. kanina. Timing lang pala. Ano, ha? Sige. Engineer, maraming salamat ha. Maraming salamat. Maraming salamat po Kong Angel at sa ating mga taga-subaybay po. May mga humihingi ka sa akin dito. Pwede ko bigay number nyo? Sige po. Pwede sige. May mga nagtatanong ni. Anyway, i-diretso na lang namin ho sa inyo. Ha? Sige. Thank you, Engineer. Maraming salamat. Salamat po, Kong. Salamat po. Si Engineer Roel Ramirez, isa pong structural engineer.